Tayo po lahat ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa oras na ito sa walang sawang pagkakaloob sa amin ng mga biyaya, kalakasan at buhay. Panginoon, muli namin niyahabilin sa iyo ang aming buhay sa linggo magdaraan. Nawa Panginoon, ay ibay mo kami, ingatan, pagkalooban ng ayos at ng malakas na pangangatawan upang magampanan ang lahat ng aming ginagawa. Panginoon Diyos, patuloy mo pagpalain bawat isa sa amin at nawa ay patuloy mo kami pagyamanin sa lahat ng aming ginagawa. Ama, ang bawat isa ay pagkalooban mo ng kapayapaan ng isipan, ng katalinuhan ay patuloy mo sumaami. Pagkaloob mo rin sa bawat isa, Panginoon Diyos, ang kapakumbabaan ng pagkaisipan upang patuloy na yumabong pa ang aming mga pananampalataya. Salamat po Diyos sa mga salita nito. Patuloy mo ito magamit sa pagpapalagat ng mga salita at magamit ng lupal po nito. Ang lahat ng ito ay aming tinataas at pinagpapasalamat. Patuloy na dinadalang sa tanging pangalan ni Jesus ng Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid na dumalo sa ating pagtitipon. Tuwing linggo, tayo po ay lalong lumalakas ang pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga pinag-aaralan. Napakahalaga po nito sapagkat dito tayo kukuha ng parang strength sa ngayong susunod na linggo na naman at sa susunod na. Meron po kayong katanungan tungkol sa ating paksa po. Sige po. Bro, Po. nabitin kasi ako kay Noemi. Si Noemi, nagsabi mo, bagamat gano'n ang naging pinagdaanan, laging nagsasalita ng Panginoon. Pero hindi ko nakita sa mga talata na positive yung bago yung Panginoon. Laging nandun yung pinarusahan ako ng Panginoon. Ako sa chapter, sa huli po yun eh, 120 tapos 2. Naramdaman ko yung bigat, yung sakit na dinadala niya na nawalan siya ng asawa at mga anak. Nabitin ako, ano nangyari kay Noemi? After, kung siya ba ay bumalik sa pagiging matapang, kasi nandun siya sa period ng depression. Tapos, si Ruth, kung titingnan natin sa ibang anggulo, kung si Ruth, nalaman natin na ang pinanggalingan ni Ruth ay sa Moab, na kung saan inaalay yung anak sa Diyos-Diyosan. Kung ako si Ruth, hindi ako babalik dahil nakita ko na yung sakit ng naramdaman ng aking biyena na nawalan ako ng anak. Ba't kailangan ako bumalik doon para mag-asawa at mag-anak, baka patayin lang yung anak ko. Kung ikaw kayo ba si Ruth, babalik ka pa ba doon? Sa Moab po? Sa Moab, kayo ba, di ba kaya na pinili na pumisan? Kumbaga, wala naman siyang ibang choice kundi sumama doon. Pakipagsapalaran sa mga Israelites. Kasi nga Israeli na daw tawag, hindi na Israel. Yun yung tanong ko. Nasa chapter 3 and 4 po yun. Yung, kasi inutusan ni Noemi na pumunta si Ruth doon sa bahay ni Moab para makilala ka siya ng gusto. Tapos sa chapter 4, ipinakita na doon, yun yung naging anuhan nilang dalawa. Tatlo na kasama si Boaz na sinabi ni Boaz doon, in-explain sa chapter 4 na tinawag niya ang lahat ng kulungan ng Israel. Ito po si Ruth, asawa ni ganito, sa angkan ni Elimelech. Pinakita niya doon. Batay sa kautusan ng Israel, na kapagalian natin na kapag namatay ang asawa, ang susunod na magiging asawa niya, yung kapatid. Pati din yung kapatid. Pinaliwanag sa chapter 4. Meron po ba, sabi ni Boaz, meron po ba dito ang gustong mag-aruga at magkalinga dito kay Ruth o maging asawa niya? Merong sumagot na isa kaso parang alanganin. Hanggang sa sinabi niya, ipinaalam ko sa inyong lahat, gusto ko maging asawa si Ruth, yung si Boaz. Nasa 3 and 4.
hindi ko kasi pwedeng hindi dapat niya binibilis ako ng pindot kasi kung ano, masyadong mahaba. 200 slides to. 2:13. Kaya hinahabol ko dyan yung oras. Pero kasi nang mainit na yes, kaya napakaganda ng kwento nito. Chapter 3 and 4 lang. Kaya kung meron po kayong mga gusto pang malamang impormasyon sa kanya, basahin niyo po yung 3 and 4. At pwede niyo itanong yan susunod na linggo kasi ibang babae naman uli ang ating pag-usapan. So, ano po, last sa linggo di ba nagpalit kami ni Brother Nelson? Ano po, so last po sa linggo. Sige po, susunod na linggo pa. Maganda kay Rod dahil siya ay takot sa Panginoon. Ano po, Bilang tinuro ng asawa niya. pero sa ngayon, ang karamihan, pagbiyanan ay magkaaway. Opo. Karamihan, dahil hindi sila takot sa Panginoon. Sa ngayon, ang mga buhay natin. Karamihan mga pagbiyanan, pagkaaway, papatayahan siya. Walang silang Panginoon. Yun ang napakahalaga po nung nasa Diyos. Kaya kasi silang nasa Diyos eh. Alam ni Noemi, dahil tinuro ng asawa niya si Elimelech, alam din ni Ruth, dahil tinuro ng asawa ng anak ni Noemi. Kaya dito makikita po natin sa Israel, napakahalaga talaga, napaalala, hindi ko naman tandaan yung sinabi ni Moses na tawagin mo yung mga buong angka ng Israel, yung mga bata, para ipaalali kapusan. Kasi sa totoo lang po, kagaya niyan, yung mga bata ngayon, paano sila matitrain kung paglipas ng mga panahon natin na ito? Wala na, hindi nila alam, nakawala na. Mamamatay ang iglesia. Kaya napakahalagang ilipat dyan sa mga bata na yan, yung mga tungkol sa history nito, yung mga aral na ito, lalo sa ganyan, hawak ko Bible study, nasa akin yung pananagutan na ituro yung mga pinagdaanan na yan sa kwento ng Bible para may ano nila sa susunod na panahon, malaman ng mga bata. Ano po? Ibig sabihin po natin, para magresulta ng isang magandang babae, isang magandang biyanan, isang magandang lalaki, dapat may takot sa Panginoon. Ganun yung nakita natin po sa kwento. Sige po, kay Sister Ellie po. Ngayon, yan ay napag-aralan, may ano ang sabihin, importante din yung babae. Hindi pwedeng sabihin yung babae lang yan. Di ba? Importante din ang babae dahil nila lang para sa lalaki. Opo. Malaking ginagawa. Hindi pwede yung sasabihin ng babae lang yan. Pwede. Yun lang ang aking naman. Opo. Yun po yung nakapanood dun sa, kita niyo yung patalastas ni Risa Monteveros ba yun? Na National Women's Month. Kasi may mga nagsasabi, babae lang naman yan eh. Hindi pwede, babae lang ako. Hindi pwede gamitin yun lang. Kasi sa Bible makikita natin, napakahalaga ng ginampanan eh. Ano po? Ng mga babae. Walang magiging magiting na Moses kung hindi dahil sa mga nanay nila. Si Timothy, tinuruan ng kanyang lola, Eunice, at yung kanyang nanay para maging isang mahusay na Timothy. Kaya, dahil dun sa babae na nilalang ng Diyos, makikita natin napakahalaga ng kanilang ginampanan. Ako, sige po. Brad, dito kaya sa ating Sa lokal po. kongregasyon, Ako. tanggap niyo po ba mga kalalakihan na mas matibay ang katawan ng babae? Mas matibay po. Opo. Kasi ang babae po ang nagdadala ng anak eh. At yun ay dinisenyo ng Diyos dahil mas makayangan, mas matibay. Dahil siya yung magdadala ng anak. Tanggap po ba ng mga kalalakihan natin? Ako. Hindi. Ang para sa akin, talagang disenyo na yun sa mga babae. Hindi sa tiba. Disenyo na yun ng Diyos Ako. para sa iyo. Kasi yun ang gagampanan nyo talaga eh. Yun ang wala sa akin. Ako. Sana naman kayo mga lalaki. Alam mo sa ngayon, ang buhay ng babae mas matibay kaysa lalaki. Opo. Mas marami ang naunang mamatay Lalaki na ng lalaki kaysa babae. Pati sa pagkakasakit. Sa aming mga asosasyon, marami ang lalaki na mamatay. Paano sa bisyo, Brad? Mm. Sakit. Hindi ko alam kung Pero sa hirap tibay, ang sa trabaho babae ng talaga lalaki. sa tibay, hindi. Pareho lang mo yan, babae mas hirap din. Parehas lang yan. Lalang ng Diyos yun eh. Oo, kasi dinisenyo niyang Oo, maganda. disenyo talaga Disenyo sa maganda.